Ang magpatakbo ng sariling negosyo ay hindi biro, especially kung nagsisimula ka pa lang. Dahil malaking responsibilidad ang iyong dinadala at kailangan mo pang bumuo ng reputasyon. Pero kahit challenging ang magpatakbo ng negosyo, nagpapatuloy pa rin tayo at hindi talaga nawawala ang tanong na paano ito palaguin. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na paraan kung paano palaguin ang iyong negosyo. Number 1. Dapat ay marunong kang mag-manage ng iyong business money. Palagi mong tandaan na kahit gaano pa ka-in-demand ang iyong produkto o kahit malakas ang benta, ang iyong tagumpay sa pagnenegosyo ay nagmumula pa rin sa iyong kakayahan na mag-manage ng pera. Kailangan mong i-reinvest ang majority ng iyong income para patuloy mong mapalaki ang iyong negosyo. Kung nagsisimula ka sa 5,000 pesos na kapital at balak mo itong palaguin, kailangan mo lang maghanap o gumawa ng produkto na pwedeng ibenta. Halimbawa, merong isang produkto na worth 100 pesos at pwede mo itong ibenta dahil in demand ito. Base sa iyong 5,000 pesos na kapital, kaya mong bumili ng 50 piraso sa produkto na yon. At kapag ibinenta mo ang produkto sa halagang 150 pesos, meron kang kikitain na 50 pesos sa bawat produkto. At kapag naibenta mo yun lahat, meron kang kikitain na 2,500 pesos. Kung idadagdag mo ang iyong kita sa iyong unang kapital, meron ka ng total of 7,500 pesos na kapital at kaya mo nang bumili ng 75 pieces ng produkto na pwedeng ibenta. Kung kikita ka ng 50 pesos sa bawat produkto at kung naibenta mo na yun lahat, meron ka ng profit na 3,750 pesos. Kung ibabalik mo yan lahat sa iyong negosyo, meron ka ng total of 8,750 pesos na kapital. More than 50% na profit sa dalawang cycle ng pagbibenta. Kung marunong kang magpaikot ng pera, patuloy na lalago ang iyong negosyo at malaki rin ang maitutulong nito sa iyong personal na buhay. Aside sa pagpapaikot ng pera, kailangan mo ring i-separate ang iyong personal na pera at pera sa negosyo. Ito ay para maiwasan mo ang mag-mismanage at para maging aware ka kung magkano ang pera na umiikot sa iyong negosyo. Madalas kasing nangyayari sa mga small business owner ay kukuha ng pera sa kanilang negosyo at gagamitin sa personal na pangangailangan. At ang ganitong practice ay isa sa mga dahilan kung bakit mabagal ang paglago ng kanilang negosyo. Kung hindi ka marunong mag-manage ng pera, mapapersonal o business man yan, hindi ka rin makakagawa ng pagbabago sa iyong buhay at hindi mo rin mapapalaki ang iyong negosyo. Number 2. Dapat meron kang magandang customer service. Ang pera na iyong kinikita sa negosyo ay nagmumula sa iyong customers. Kung walang customers, wala ring bibili ng iyong paninda. At kung walang bibili, wala ka ring kikitain. Kaya mahalaga na meron kang magandang pakikitungo sa iyong mga customers. Siguraduhin mo na satisfied sila sa iyong serbisyo at ramdam din nila na mahalaga sila sa iyong negosyo. Dito madalas na nagkakamali ang mga small business owner. Sa tingin nila ay sapat na merong bumili sa kanila at hindi sila gumagawa ng paraan kung paano i-improve ang kanilang customer service hanggang sa dumating ang araw na wala nang bumibili sa kanila. Isang sign na maganda ang customer service ng iyong negosyo ay kapag marami kang loyal customers. Malaking tulong na ibibigay ng mga loyal customers dahil sila ang magsasabi sa iba kung gaano kaganda ang iyong produkto o sila ang tutulong sa iyo na mag-acquire ng bagong customers. Bali free marketing na yun sa iyong negosyo. Maliit man o malaki ang iyong negosyo, hindi dapat nawawala ang magandang pakikitungo sa iyong mga customers. Tandaan na lang natin ang sinabi ng founder ng Walmart na si Sam Walton na there is only one boss, the customer, and he can fire everybody in the company from the chairman on down simply by spending his money somewhere else. Tandaan mo palagi na kung nagnenegosyo ka, hindi lang yan para sa'yo,
Para din yan sa mga taong nagtatrabaho sa iyo at sa mga customers na nangangailangan ng iyong serbisyo. Number 3. Mag-invest ka ng pera sa advertising. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi magsusurvive ang iyong negosyo kapag walang customers. Kaya mahalagang meron kang pera na nakalaan para sa advertising. Ang purpose ng advertising ay para i-promote ang iyong brand, produkto at serbisyo sa mga tao. Kapag hindi alam ng mga tao ang iyong produkto at ang maitutulong nito sa kanila, hindi rin sila bibili sa iyo. Noon ay makikita mo ang mga negosyo na nagpo-promote ng kanilang produkto sa newspaper, namimigay sila ng brochure, flyers at iba pa. Ginagawa nila yon para i-promote ang kanilang produkto. Yun ang mga sinaunang pamamaraan sa pag-a-advertise. Kung hindi nag-i-invest ng pera ang mga malalaking kumpanya sa advertising, hindi rin natin sila makikilala. Sa personal na buhay, hindi ka magtitiwala kapag hindi mo kilala ang isang tao at ganun din sa negosyo. Walang magtitiwala at bibili ng iyong mga produkto kung hindi ka pa kilala. Kaya kung gusto mong mapalago ang iyong negosyo at makamit ang iyong goal, kailangan mong maglaan ng pera sa advertising. Pwede mo pa rin gawin ang mga sinaunang pamamaraan sa pag-promote ng iyong produkto at haluan mo rin ito ng digital ads gaya ng Facebook, YouTube, Instagram at Google Ads. Iba't ibang strategy at pamamaraan ang pag-advertise ng produkto at isa lang dapat ang iyong goal. At yun ay ang magbigay ng awareness sa mga tao tungkol sa iyong brand, produkto at serbisyo. Number 4. Dapat ay meron kang business system. Isa rin sa mga dahilan kung bakit majority ng mga small business ay nananatiling maliit, ito ay dahil walang business system na sinusunod ang business owner. Kung gusto mong mapalago ang iyong negosyo, kailangan mong gumawa ng business system. Isipin mo na ang business system ay parang ingredients ng isang pagkain. Bago mo maluto ang isang ulam, kailangan mo ng sapat at wastong ingredients para maging balanse at para makuha mo ang lasa na iyong ninanais. Ganon din sa sistema ng iyong negosyo. Dapat ay meron kang iba't ibang department na nagtatrabaho at bumubuo sa kabuuang goal ng iyong kumpanya. Meron kang mga tao na naka-assign sa marketing. Meron din sa sales, service delivery, customer service, accounting at iba pa. Iba-iba sila ng trabaho pero parehong nagko-contribute sa nag-iisang goal ng iyong negosyo. Pero kung ikaw ang uri ng business owner na nagtatrabaho sa lahat, malabong mapapalago mo ang iyong negosyo. Dahil sa halip na nakafocus ka sa pagpapalaki ng iyong negosyo, nagiging busy ka na sa mga maliliit na gawain. Kaya napakabuting maglaan ka ng sapat na oras para gumawa ng business system. Mainam na ipagawa mo sa iba ang mga simpleng bagay at mag-focus ka sa paghahanap ng malaking opportunity. Number 5. Mag-hire ka ng mga mapagkakatiwalaang tao. Hindi lalaki ang iyong negosyo kung mag-isa ka lang na nagtatrabaho. Kapag meron ka ng sapat na kapital at handa ka ng palakihin ang iyong negosyo, kailangan mong mag-hire ng mga tao na magaling sa kanilang trabaho at mapagkakatiwalaan. Ang iyong mga employee ay ang nagbibigay ng malaking factor sa tagumpay ng iyong negosyo sa hinaharap. Kung mo na pagkakamali ng mga small business owner dito sa atin ay ang mag-hire ng mga tao na gusto lang na kumita ng pera at hindi passionate sa kanilang trabaho. Kaya sa huli, hindi maganda ang pakikitungo nito sa mga customers at naaapektuhan din ito ang reputasyon ng iyong negosyo. Para maiwasan mo ang ganitong pangyayari, kailangan mong mag-hire ng mga taong mapagkatiwalaan. Yung mga tao na mayroong paki sa goal ng iyong negosyo at mga tao na dedicated sa kanilang trabaho. Dahil ang mga employee ay ang madalas na nakikipag-usap sa mga customers. Sila rin ang nagre-representa ng iyong produkto, kaya mahalagang piliin mo na i-hire ang tamang tao. Number 6. Magpatuloy ka sa pag-improve ng iyong produkto.
Sa panahon natin ngayon, excited ka pa rin bang bilhin ang iPhone 7? Malamang ay hindi dahil outdated na ito at meron ng iPhone 13. Ang pagbabago ay hindi nawawala, palagi itong hinahanap ng mga consumer. Kaya mahalagang magpatuloy ka rin sa pag-improve ng iyong produkto at serbisyo. Siguraduhin mo na napapanahon at nakakasabay ito sa ibang negosyo. Isang sign na kailangan mo nang i-improve ang iyong produkto ay kapag meron ka nang naririnig na negatibong feedback sa iyong customers. Siguro ay hindi na sila satisfied o nakakakita na sila ng mas updated na produkto. At kailangan mong i-improve agad ang iyong produkto at serbisyo bago pa sila lumipat sa iba. Mahalaga na pag-aralan mo rin ang ginagawa ng iyong competitor. Malamang ay mas nauna sila sa iyo at marami na silang alam sa negosyo. Marami kang matututunan sa kanila at isa na doon ay ang paggawa ng mas effective na business strategy. Kung kaya mong higitan ang serbisyo ng iyong competitor, malamang ay dadami ang iyong customers at tataas ang bilang ng sales sa iyong produkto. Kaya huwag kang makontento at mag-isip na kung ano ang nag-work ngayon ay gugustuhin pa rin ng mga tao. Constant mong itanong sa iyong sarili kung anong bahagi ng iyong negosyo ang dapat i-improve para paglipas ng ilang taon, mananatili ka pa rin competitive. So in summary, ang 6 na paraan kung paano palaguin ang iyong negosyo ay number 1, dapat ay marunong kang mag-manage ng iyong business money. Number 2, dapat meron kang magandang customer service. Number 3, mag-invest ka ng pera sa advertising. Number 4, dapat ay meron kang business system. Number 5, mag-hire ka ng mga mapagkakatiwalaan na tao. At number 6, magpatuloy ka sa pag-improve ng iyong produkto. Sa 6 na tip na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang nagbigay sa iyo ng